Araling Panlipunan 8, Week 5, Estrukturang Panlipunan sa iba't ibang bahagi ng Asya at daigdig. Mga kasanayan. Natataya ang epekto ng estrukturang panlipunan sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao. Layunin. Naipaliliwanag ang estrukturang panlipunan ng Sumerian at Egyptian at ang mga implikasyon nito. Natatalakay ang sistemang Varna, caste at ang implikasyon nito sa lipunan ng mga Hindu. Nahihinuha ang mga implikasyon, epekto ng estrukturang panlipunan sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga tao noon at ngayon. Estrukturang panlipunan sa iba't ibang bahagi ng Asya at daigdig. Lipunan Sumerian, Egyptian at sistemang Varna. Sumerian social structure. Mesopotamia. Ang mga unang lungsod sa mundo ay lumitaw sa Timog Mesopotamia, sa isang rehiyon na tinatawag na Sumer. Ang unang lungsod sa mundo ay ang lungsod ng Uruk ng mga Sumerian. Ang lipunan ng Sumerian ay mahigpit na naayos sa isang istrukturang may mga hari at pari sa tuktok. Ginagamit nila ang pampulitika at relihiyosong awtoridad upang makontrol ang lipunan at mapanatili ang kaayusan sa kanilang mga komplikadong lungsod. Istruktura ng lipunan ng Sumerian sa ilalim ng hari at pari ay isang maliit na gitnang uri, na binubuo ng mayayamang mga ngalakal, mga artisano, mga eskriba na namamahala sa mga produkto, ideya, at patakaran. Sumunod rito ay ang uring manggagawa, mga manggagawang nagtatrabaho sa lungsod. Mga nagtatrabaho para sa pamahalaan o sa kanilang sariling bukid. Egypt. Estruktura ng lipunan sa sinaunang Egypt. Ang sinaunang istrukturang panlipunan ng Egypt ay binubuo ng 6 na pangunahing uri ng lipunan. Pharaoh, Vizier, Noble and Priest, Scribes and Soldiers, Craftsmen, Farmers and Slaves. Sa tuktok ng hierarchy ay ang pinuno o pharaoh. Karamihan sa mga pharaoh ay lalaki, ngunit may ilang malalakas na babaeng pharaoh. Kapag namatay ang pharaoh, ang kapangyarihan ay ipinapasa sa bloodline ng pamilya, kadalasan sa panganay na anak na lalaki. Mga antas ng sinaunang lipunan sa Egypt. Sunod sa pharaoh, matataas na opisyal ng pamahalaan. Maharlika at pari na hinirang ng pharaoh. Kasunod na antas, kawal at eskriba. Mga ngalakal at artisan. Pinakamababang antas, magsasaka at alipin. India. Panimula sa sistema ng caste, sa India. Ang sistema ng caste ng India ay nahahati sa 2 uri, Varna, at Jati. Ipinapaliwanag ng Manusmriti ang mga karapatan at obligasyon ng bawat isa. Pinagsasama nito ang relihiyon at sekular na aspeto ng buhay sa isang kabuuan. Varna. Panlipunang uri. Uri batay sa hanap buhay at papel sa lipunan. 4 na pangunahing Varna, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. Ang Dalits ay itinuturing na nasa pinakamababang antas at nadiskrimina. Ang ranggo ay batay sa kasanayan at talento, hindi sa kapanganakan.
Brahmins, isang miyembro ng pinakamataas na uri ng lipunan o varna sa loob ng Hinduismo, na tradisyonal na humahawak sa tungkulin ng mga pari, iskolar, at guro. Kshatriyas, isang miyembro ng pangalawa sa apat na dakilang kasta ng Hindu, ang kasta ng militar. Ang tradisyonal na tungkulin ng mga Kshatriya ay protektahan ang lipunan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa panahon ng digmaan at pamamahala sa panahon ng kapayapaan. Vaishyas, pangatlo sa apat na varna sa tradisyonal na kaayusang panlipunan ng Hindu, ay pangunahing nauugnay sa agrikultura, pag-aalaga ng baka, kalakalan, at komersyo. Tradisyonal silang itinuturing na ikatlong varna sa hierarchical na istruktura. Shudras, pang-apat at pinakamababa sa mga tradisyonal na varna, o mga klase sa lipunan, ng India, na tradisyonal na mga artisans at manggagawa. Jati, katayuang ipinapasa sa pamilya. Katayuan sa lipunan na itinatalaga sa pagsilang at ipinapasa sa pamilya. Iba't ibang lokal na hierarchy ang jati, at maaaring umakyat ang mga grupo sa antas. Ang jates ay kumikilos bilang pinalawak na pamilya at grupo ng interes. May impluwensya sa politika at ekonomiya. Bagamat binabatikos ito, natuklasan ng mga iskolar na hindi ito palaging hadlang sa kaunlaran. Panahon ng kolonyalismo at modernong panahon. Noong 1860, sinamantala ng British Empire ang sistema ng caste. Lumikha sila ng apat na pangunahing kasta, ginamit ito sa kontrol ng populasyon. Ganap na nabuo ang sistemang ito noong 1920. Pagkatapos ng kalayaan ng India noong 1947, nagpatuloy ang binagong caste system. Una, Brahman, mga pari, may pinakamataas na awtoridad sa relihiyon. Pangalawa, Kshatriya, mga pinuno at mandirigma, tagapagtanggol ng lipunan. Pangatlo, Vaishya, mga ngalakal, magsasaka. Pang-apat, Shudra, mga mababang lingkod. Dalits, itinuturing na ikalima, mga outcast sa lipunan. Indian caste system.